Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Us tungkol sa nangyaring oral argument sa Supreme Court kanina. Nako, napakagaling po itong si Senior Associate Justice Marvic Lonen. Na-checkmate niya ang Marcos Jr. administration, kawawa. 19th Congress, Martin Romualdez, Solicitor General, and of course, the President. Ito. Sabi, thank you, Senior Associate Justice Marvic Lonen. He has requested the Marcos administration to submit to the Supreme Court all the Statement of Allotment Release Order or SARO para sa unprogrammed appropriations with corresponding certification of excess income from Bureau of Treasury. Lahat ng mga pundo na na-release para sa unprogrammed allocation. Lahat ng SAROs, detailed copies, sana ma-release sa public. Sa mga nagbabantay ng budget, nako, this is a big win for transparency kasi matagal na natin itong hinahanap. But what we are really very curious about ay doon sa mga pondong galing sa PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS. Magkano kaya ang napunta sa flood control projects? Lalo na sa ghost flood control projects, if any. Talagang mabubuking na sila dito. Grabe. Saluduhan natin, Justice Marvic Lonen. Ano pala yan? Kababayan ko pala yan sa Bangar, La Union. We are very proud. May matinik na Supreme Court Justice na galing sa aming munting bayan ng Bangar, La Union. Wow, Lonen. Okay, ito, pakinggan natin yung ito yung interpellation ni Justice Lonen kay Solicitor General Bernabe. Alagang kawawa ang Solicitor General. Pakinggan natin. Special allotment release order, correct? Special allotment release order. So it is an order coming from DBM to the Treasury to release money, correct? Correct. Yes. Now, for every SARO coming for an unprogrammed item, must there be a certification of excess income? Yes, there must be a certification of the presence of A, B, or C. Okay. Because, can you assure this court that every expenditure in 24 and 25, because that is at issue now, has come from a certification accompanying a SARO? That's theoretically the case, Okay. Your Honor. So, can I ask the government to submit to the court copies, a listing of all the SAROs from the authorizing release from the unprogrammed, as detailed as possible, meaning to say, not but all the SAROs, you can list it down and give us digital copies. And for each of the SAROs, please match it or correspond it to a certificate of income or whatever the Treasury issues, certification of excess income or 1, 2, or 3. We And will comply, Your Honor. can you comply by next week so that the justices who will interpolate can have that as a resource also? We Correct? will comply, Your But as far, by the way, what is a SARO? Yan. Kasi yung SARO, talagang detalyado yan. Kasi kikita mo doon yung saan nanggaling yung pundo, excess income. So, ito, opinion ko lang ito Saan nanggaling yung excess income yun? Eh di, baka yun na yung galing sa PhilHealth.
Hindi naman income na yung kinita ng gobyerno through taxes, kundi inilipat nila excess pundo daw. Oh, sayang yung pera ng PhilHealth yan, natutulog lang. Dami yung pera sa PhilHealth. Oh, sige, gamitin natin sa unprogram appropriations, flood control, yung PDIC, Philippine Deposit Insurance, 107 billion, gamitin natin yan. Yan ang excess income. Nako, talagang nakikita ko na mabubuking. Talagang na-checkmate na kung sa chess. Sa ngayon pa lang. Itong kalalabasan nito, I might be wrong, kailang ito lang ang aking talagang masusupalpal ang Marcos administration na naman ito. Ito na yung legacy. Kung mayroong sinasabi nyo, baka yung legacy ko hindi tutuloy ng next president. Ano legacy niya? Puros kaso sa Supreme Court. Natalo na sila sa PhilHealth. Ito na naman yung constitutionality ng unprogram appropriations at special accounts. Tingin ko matatalo na naman sila dito. So, talagang buhay na buhay pa ang justice system sa bansa. Ito yung nakikita ko ngayon. Dahil nandyan yung mga Supreme Court justices natin na wala silang pinapanigan. Tinitignan lang nila ano ang naayon sa batas. Ano ang nakakabuti sa mamamayang Pilipino. So, mayroon pang pronouncement ni Justice Lunen na bakit inilipat nila? Why does this government i-move nila? May pundo na nga, ililipat nila saan program? Sabi niya, they want to create space. Kasi kung may fiscal space na, magagawa na nila ang gusto nilang gawin, mag-inclusion. Sabi niya, ayokong gamitin yung insertion. They can now include yung gusto nilang, wala. Hindi nyo pwedeng lukuhin ang mga Supreme Court justices. Yung mga nakarinig na nanood kumpleto sa oral arguments, kawawa daw itong Soljen Bernabe. Si Justice Lunen, dating dean sa UP College of Law. Itong si Soljen Bernabe, ganon din. Dean din sa College of Law. So, labanan ng dalawang former dean. Sabi nila, kawawa daw. Nalampaso itong Soljen natin ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong ogyero. So mag-atop na siya karon. Isang din tawra din atop. So ano ni ang yang atopan. So karon humanagyod og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo sa sin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. O so magmuso lang usahay.
So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan sagid ka tuig. Isa ka tuig, so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo. Naot punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan nga mga nanginahanglan. Salamat kaayo. Kaya,